Hi guys! Welcome sa special episode ng The Red Door Podcast PH. Sa episode na to, pag-uusapan natin yung mga kasama ako, pati yung mga kwento dun sa lugar namin. So, siguro pakilala muna kayo ulit, tapos kung taga-saan kayo. Bakit? Okay. Hi loves. I'm Novi and I'm from Iloilo. Hi! I'm Jez from Bataan. Ayan. Hi! Kilala niyo na ako. I'm Ian and taga Rizal ako. So, yung mga kwento na i-share namin is yung mga kilala dun sa lugar namin. Siguro, meron na ba kayong nasa at the top of your head ngayon na meron ka na? Okay. Novi, saan ulit? Sa Iloilo. Ako kasi, yung tita ko, Iloilo din. Tapos yung daddy ko sa Antique. Magkatabi lang yun eh. So, ang dami kong narinig. Narinig ng mga kwento na doon. Pero ikaw, may mga personal experiences ba doon? Ako kasi, sa Iloilo City talaga ako lumaki. Pero yung lola ko, alam mo kung saan? Sa Capiz. Capiz is, Antique yun, di ba? Ay, Capiz talaga. Magkadikit ba? Napumaswang daw doon. Oo, yun nga. Yun yung, parang it's popular for that. Pero hindi na ako nakapunta doon sa province namin sa Capiz. Pero kahit nasa city ako, pakati kasi kaming kinukwentahan ng lolo ko about sa ikukwento ko sa inyong urban legend. Kasi basically, yung mga urban legends, aside from record sila ng history, feeling ko nagiging effective rin sila na panakot yun sa mga bata. Parang, huwag kang lumabas, hulihin ka or kukunin ka ni ganito, ni ganyan. So, kilala sa inyo kung sino yung aswang or ano? It's a general ano siya. Kumbaga tao siya. Kunyari, sige, sasabihin ko na lang para ma-start na lang. Sino? Si Teniente Gimo. Aswang yun? Ano siya? Teniente siya. Teniente, yung designation niya kasi village chief siya, essentially. Tapos si Teniente Gimo. Okay, tuloy mo. Sige. Tapos si Teniente Gimo, yung mga na-associate sa kanya, yung mga village chief, mayaman, landed sila kumbaga. Tapos, yung may anak siyang teacher. Tapos, yung anak niyang teacher, I'm not sure, hindi nabanggit kasi kung aware yung anak niya na ganun nga, parang aswang sila or may roots sila ng ganun. So yung nangyari, inimbita ng anak niya, yung co-teacher niya, fiesta. Actually, may specific talaga na province sa Iloilo na kung saan talaga nag-originate si Teniente Gimo. But I don't wanna name drop the province kasi magalit yung mga yeah, essentially. Pero yun. So, si Teniente Gimo, may anak siyang teacher. Tapos yung anak niyang teacher, kwento to ng lolo ko. In-invite niya yung co-teacher niya na pumunta sa fiesta nila. Kasi 'di ba? Sa probinsya. Sa fiesta nila. Yan yung isang version. May version na rin na parang gabi na. Tapos parang inalok na lang nila yung co-teacher na wag ka nang mag-travel. Dito ka matulog. Dito ka na lang matulog. Kasi delikado. Yun pala yung delikado yung sa loob ng bahay. Bakit delikado? Kasi ang nangyari, parang may that night, mag-o-offering pala sila si Teniente Gimo together with his other relatives and yung mga grupo nila ng mga aswang. Kailangan nilang mag-offering something. Mag-offer or kailangan nilang may kainin. Buti na lang yung co-teacher na narinig niya yung plan na dapat ba siya? Oo, siya yung co-teacher. Yung co-teacher yung i-offer. Parang Oo, i-offer. Narinig niya yung plan na yun yung gagawin sa kanya. So, ano na siya, very vigilant na siya. Yung may pinainom daw sa kanila. Kumbaga, di ba sa room, kunyari bago kayo matulog nung nag-invite sa kanya. Pumunta yung mother or yung father. Sige, bago kayo matulog, inumin nyo to. So, di ba narinig na kasi niya. Narinig na niya yung kwento na, yun nga, parang i-offer nga siya. So, yung ginawa niya, may drinks, sinwitch niya. Pinagpalit niya yung
yung drink nila. So, kumbaga may sedation, ano na yun. Tapos, pag switch niya, yung dalawang beds sa room, di ba sedated na yung friend niya? Sinwitch niya yung friend niya, nilagay niya sa bed niya. Tapos nakluban niya lang na kumot. So, nung kukunin na, kinuha na dalawang bed. Yung bed ng friend niya, tapos bed niya. So, syempre dahil sinwitch na nga niya, siya na yung nakahiga sa bed ng friend niya. Yung friend niya nandun na sa bed niya. So, yung kinuha tapos yung... kinuha yung friend niya, na anak ni Teniente Gimbo. So, it turns out, may in-offer talaga sila. Pero, na-realize na lang nila na in-offer pala nila yung sarili niyang anak. So, ano nangyari? Nakatakas to? Nakatakas daw. Pero, aside from that, yun yung parang collected na story. Yun yung story na kumbaga commercialized na pasa-pasa. Pero, meron pa rin talagang from then, nung natapos yung offering, in-expose na si Tingin-Tingin na aswang nga siya and all that. Anong klaseng aswang ba siya? Parang nangangain ng tao. Tapos may rumors na sa lugar niya, sa malawak na field, kasi mayaman sila. May mga nakikita daw doon na mga kidneys, mga what do you call it? Bituka na nakakalat. Tapos, yun, in-expose siya after nung offering na yun. But that's just one version. May other version rin na in-invite nila yung co-teacher because they need a virgin para i-offer. Yun naman, I think, movie yun ni Manilyn Reyes Pero basically, yung pinaka-body nung kwento na yun is yung urban legend nga about Teniente Gimbo. Ano to? Yung shake, rattle, and roll ba? That's why familiar sa akin yung switch ng kasi ng katawan. Yun yung kay Manilyn Reyes, yung sinwitch niya yung drink. Meron din. Parang ganun. Meron pa nga. Sorry medyo jumbled na lahat sa utak ko, but I know something like that. Something along those lines. Pero for sure yung mga taga-Iloilo, alam nila yan. Teniente Gimbo. Meron pa nga kwento yan na ano daw yun, na meron daw na kaya yung reason, di ba nakatakas yung teacher. May kwento daw na marami na raw aswang sa Manila dahil daw doon. Kasi bumalik daw sa Manila yung yung teacher. Pagbalik sa Manila, sinundan daw kasi pinahanap ni Teniente Gimo. Pinasundan sa mga aswang. Kaya daw may yung reason na may mga aswang na daw sa Manila na nakahalo daw sa mga tao. Actually, pero nagustuhan na nila sa Manila kasi. Bakit? Mall kasi. Aircon, gano'n. Actually, may kukwento pa ako. Something to do with paano nga ba nako-convert ang isang taong hindi naman aswang to aswang? Yung Yanggaw. Piling ko sa pagkain Kailangan mo kumain ng something. Yun Yanggaw. Pero sa Yanggaw, parang lalawayan ka. Something like that. Kasi ang pagkakaalam ko sa Yanggaw, meron daw isa-serve. Parang term siya na parang may isa-serve daw sa'yo na pagkain na pag tiningnan mo, normal. Pero kapag parang may, nakalimutan ko may kailangan kang gawin para ma-reveal yung totoong itsura ng pagkain. Tapos yung pagkain daw na yun, yung gawa daw yung luto ng aswang, tapos gawa daw sa laman ng tao. Tapos pag nakain mo yun, doon ka na nayanggaw ka. Pero bakit nila gusto maging aswang? Anong benefit lang? Superhuman powers. May power ka ba? Or what? Oo, siguro. Di ba mga aswang, hindi naman siguro sila... Mayaman ka ba? Saka sa probinsya rin, uso yung may yung mga, may mga kinukulong silang mga aswang o kaya mga creature para pampaswerte. Actually, oo. Di ba maraming mga ganong... Yung mga sigbin. Sigbin, yan. Isa pa. Yung kinukulong. Gamot pa nga daw yun, di ba? Mga mayaman daw, may mga alagang gano'n, mga duwende. Kasi daw, parang... You take care of them, they take care of you. Continue ko lang yung kay Teniente Gimbo. Kasi feeling ko, may historical kasi yan na parang, there is this, real person naman to. Real person, sabi nila siya daw si Teniente Gimbo na parang lang daw yon, propaganda, black propaganda against him na yung mga village folk, they decided, parang ni-rumors lang nila, sige, pagtulungan nga natin itong mayaman na to, na sabihin natin na aswang siya.
hanggang sa napilitan daw yung taong yon na mamigay ng mga crops ng lupa niya para kumbaga i-pacify yung mga tao. Uy, meron talaga. So sometimes the narrative of being aswang parang ginagamit siya. Actually, ginamit siya dati pa. Espanyol. Mga Espanyol, di ba? Para hindi umalis. Para parang manakot, di ba? Parang not just that, I think but also to shield yung mga atrocities, di ba, before. Parang instead of us telling na kagagawan to ng mga colonizers, sabihin na lang na you attribute it to something supernatural. Pero yun siya, para kasi ang reason kasi nung turo sa amin nung high school. Kaya may mga kwento ng aswang kasi para ma-prevent yung mga taong lumabas paggabi. Usually kasi nangyayari yung plano ng mga Espanyol sa gabi. So para malimit din yung spy, ganyan. Bad things happens at night kasi mga panahon na yun. So for them na walang witness, gagawin lang panakot para walang lumabas ng gabi. Pwede nga. Which is nakita rin natin sa recent film na Malayari. Yes. Parang it was explicitly said there na it's harder for people to organize and parang fight against the colonizers kapag meron silang external fear. Aside from fearing the colonizers, may external fear na, oh my God, pag umalis ako, baka aswangin ako. Something like that. So, I guess what we're trying to say is the things that we're about to talk about, the things that we're gonna talk about are urban legends or hindi natin masasabing totoo talaga or hindi talaga totoo nangyari or hindi talaga nangyari, but it's something that was passed on. And mga kwento nagbabago kapag napasa. So papasa na rin. So kayo naman guys. Hindi. Sa inyo ba? Sa inyo? Sa Rizal? Sa Rizal meron din. Hindi ko alam kung narinig nyo to before. Pero kumalat to nasa high school ako nito. Kumalat tapos, yan. Hindi ko alam yan. Urban legend. Feeling ko alam mo to hindi ko sure kung sa amin nag-start, pero malaki yung feeling ko na sa Rizal talaga nag-start. Dati, nung high school ako, merong kumalat na balita na merong daw umiikot na serial killer. Feeling ko sa amin nag-umpisa somewhere in Rizal. Tapos, ang masama nun, merong mukha talaga na pinapaskil. Pinapakita na ito yung serial killer. Pero, magtataka ka kasi walang nababalita. Hindi ko alam, nung time na yon maririnig mo na sinasabi na hindi ba nabalita kasi para hindi daw matakot yung mga tao. Tapos, magugulat ka kasi may mga ibabalita sa'yo, yung mga tao na mga kapitbahay mo na, uy, may namatay ulit, may bagong biktima dun sa isang village na nakita, wala daw yung laman loob, mga ganyan. So, ikaw, matatakot ka rin na parang merong umiikot na serial killer. So, hindi ka rin magstay ng gabi. So, parang iniisip ko ngayon, connected dun sa sinabi mo, ano kaya yun? So, parang isa din bang way yun para i-keep yung mga tao na lumabas or para i-prevent yung mga tao na lumabas sa gabi? Pero, ayun, just to continue, na-connect pa yun before sa mga kulto-kulto na sinasabi nila. Meron pa sinasabi dati na wag mo daw iwan sa labas yung tsinelas mo. Oo, bakit? parang may ganon. May ganon. May ano ko niyan. Meron. Oo, yung tsinelas. Oh my God, yung tsinelas. Sabi nila. Pero, napag-usapan or napagkwentuhan namin to before. Sabi nila, pag iniwan mo na yung tsinelas mo, dadasalan daw ng mga kulto yan. Tapos pag dinasalan ng kulto, pag sinuot mo daw, parang sasapian ka, tapos pupunta ka sa kanila. Tapos ang ginagawa ng kulto na yun, parang same, na kukunin yung mga laman loob mo, tapos iwan ka. Parang ganon. So parang kulto / serial killer / parang black magic. Hindi, black magic may ano din. Tsaka yung tawag doon, black market na na binibenta yung mga laman loob. Diba parang they're all connected? Oo, connected. Tapos pala ayaw lang pala ng gobyerno na maraming pakalat-kalat at tsinelas. Kaya pala may ganong Ano yun? Rated K. Rated kulto. Na ganun tsinelas. Pero yun, kumalat yon yung mga ganong kwento sa Rizal. Tapos, parang na-experience ko din na parang nakakatakot pala talaga kapag may ganun. Parang pag may kumakalat na balita na ganun, kahit wala kang walang evidence, kahit narinig mo lang sa kwento-kwento,
maapektuhan ka pa rin. Kasi ako, hindi na ako lumalabas talaga pag gabi. Tapos sinusure ko na nakalak lahat, parang ganon. So, pasok mong sinalas mo? Hindi, kasi yung tsinelas namin sa loob talaga. Ayun, yun yung na-experience ko. Or isang urban legend. Masabi ko ngayon siguro ng urban legend kasi parang wala naman talagang nangyaring ganon. Parang kwento-kwento lang. Pero ang lala may mga nagsasabi na parang meron talagang nangyari dun sa sa kabilang village. May Yun nga, ganun dati yung masasabing may nangyayari. oo, tapos saan? Parang wala naman ako nakikita na ganun. Yung sa naman, i-relate ko dyan sa sa Bataan. May kumalat din na ganyan. Kasi yung mga kwento-kwentong serial killer nakatakas. Yung sabi na I forget the name. Pero ang pinakatumatak na name sa akin is yung parang tawag lang sa kanya, Mananabas. Okay. Ano ba yan? Namumugot Si Cesar Montano ba yun? Mananabas. Basta sabi Mananabas, yun yung kumalat sa amin dati. Pero kinikwento siya parang tanghaling tapat pa nga daw yung naglilibot. Mga ganun. Pero feeling ko parakot lang siya sa amin para hindi kayo maggala ng... Di ba parang punisher rin siya? Hindi ko alam. pinipili Basta niya yung meron mga... siyang pangkawit na gano'n. Yung pinipili daw ng mananabas. Kaya mananabas. Parang tinatabas daw niya yung mga masasamang tao. Yun ba? Yun ba? Sa amin hindi naman. Random yun lang talaga. Yun lang naalala ko Mananabas. Saka meron pang isa, serial killer din na rapist naman. Meron din kaya sabi ko parang gano'n yung meron siyang picture. Pero hindi ko na alam yung name, hindi ko na alam yung pangalan. Pero merong mga pinapaskill din talaga. Oo, pinapaskill. Saka yung mga talamak din sa amin yung mga van. Nangunguha. Mga bata. Na yun talaga may mga paskill yun May plate number and all. Pero yun nga black market din yun. Pero yun lang naman yung relate ko lang sa serial killer na. Pero dun sa Bataan kasi, yung kadalasan sa mga kwento, kasi ba sa amin nagsimula yung Death March? Sa amin nagsimula yung Death March. So, hindi ako makaganon na kasi ang pangit na anggo ko pag ang laki ng arms ko. Yung sa Death March kayo sa Bataan, doon nagsimula, may mga kwento na yun talaga, makikita mo sila sa highway ng umaga? Bataan. Kahit umaga? Hindi, siguro gabi, ewan ko. Gabi lang daw lumalabas sa multo, totoo po. Basta para mga yun lang ang naano ko na parang kwento ng multo doon. From Zigzag, may Zigzag kasi sa Bataan, from Mariveles. Doon nagsimula yun doon yung 0 kilometer mark. From there, may makikita kang long line of soldiers. Nagmamarcha yun, packet. As in, puro soldiers. Yung kaluluwa na lang Makikita mo? Makikita mo. Na-experience mo? Hindi pa. Pero classmate ko nung high school. Sabi niya, nakita niya daw, ganyan. Tapos ang weird pa kasi may kasama daw silang parang isang malaking higante. Sa marcha? Di ba? Mga kwentong bata kasi Lagi So, Lord of the Rings di natin alam kung ano siya. Tapos, isa pang kwento, Zigzag yun. Ito talaga. Hindi ko makakalimutan to kasi natakot ako. Kwento siya nung parlorista nung nanay ko. Kasi, sa amin nga, kasi merong Agwawan. Ano yun? Nagka-Mariveles kasi ako Agwawan lugar? There are 2 roads papunta sa bayan. Baba. Taas kami. So, merong Agwawan Road. Yun yung hindi siya masyadong commercialized, hindi ganong maluwag ang daan. Merong yung normal na Zigzag Road, yung commercial road. So, yung Agwawan, ano siya? Para siyang small highway na napapalibutan ng mga small towns. So, para siyang, yung Agwawan na yun, ang gilid ng daan nun, bangin, tapos dagat, yun siya. Merong aswang daw doon. Tapos yung description ng aswang, black lang siya, ng sobrang lakas tumalon. As in, kumbaga yung mga naglalakad daw sa Agwawan Road na yun, naglalakad kang ganyan, pag may nakita ka daw na sumusunod sa likod mo, yun na daw yun. Yun na daw yun. Black, tapos black mataas figure, tumalon? Black figure lang siya. Gago si Lebron James yun. Black figure siya ganyan, nasa likod mo yun. Tapos, yung talon niya yung parang kasing taas daw ng mga poste. So, meron daw hinabol na na lasing nun, ganyan. Tapos hinahabol daw siya. Ganyan daw gumalaw. Pag ganun daw siya gumalaw. So, I don't know kung anong tawag dun sa aswang na yun. Kung alam mo, comment down below. Ayun, yun yung maalala ko mga kwento-kwento. Pero yung mga usual na mga kapre, bulto, kadalasan sa mga school, yung school na dating sementeryo. Totoo ba yun? Nagtataka ako, bakit ganun? May mga lapida pa daw. Ganyan. Bakit, kung alimbawa, requirements ba dati na kung magtatayo ko ng school, dapat cemetery siya dati? Mas mura kasi yatang nabibili. Ako talaga, yung school ko, hindi talaga siya, talaga siya,
nag-graduate kasi ako sa Iloilo National High School. Dating garrison yun ng mga... Sundalo? Garrison. Tapos, What's garrison? parang kung saan sila... Nagkakampo. Oo, Parang nagkakampo. Tapos, meron doon sa Gabaldon, yung Gabaldon building, 'di ba? Yung mga public schools, may Gabaldon building, may underground 'yun. Ano yung Gabaldon? Pangalan ng building? Oo, parang hindi ako sure. Basta yung mga malalaking building sa mga public schools, Gabaldon yung tawag doon. Meron siyang underground. Kung taga Iloilo City kayo, alam niyo kung ano yung nasyo. So 'yun, underground siya. Tapos as in hanggang ngayon, may mga madadaanan pa, may mga classroom pa nga doon sa underground din. Naalala ko doon kami nag-HE nung grade 7 ako. Ang chika doon, may mga nag-hunted, mga ghost hunting talaga. Ang chika daw doon, pag gabi, may mga naririnig na parang dinadrag nila yung chains. Kasi, daw siya, doon kinukulong. Yung mga prisoner. Yung mga prisoner. So, aside from that, sa nasyo kasi, yung mga malalaking nga akasya trees. Tapos, ang sabi naman doon, pag gabi, makikita mo daw yung mga hinahang na binibigti doon sa mga trees. Very, siya. Tapos, oh my gosh, ito pa. Shucks, hindi ako sure if pwedeng sabihin. Ako rin, exorcism. Ako din, possession of firearms. Kasi if you believe in God, if you believe in angels, bakit hindi ka maniniwala sa demonyo? Actually, diba? That's a very nice point to... Totoo naman. Kasi parang... Naku, kung kilala lang nila yung Circle of Hitler. Circle of Hitler. Pero totoo naman kasi, diba? If hindi pwedeng all good, there is still someone who will taint your faith. And I think, sa Vatican, di ba, may mga... There are priests who are specialized in exorcism. And it happens. Saka-experience na ako ng person. Nakita mo? Yes, legit. Ano yung possession? Possession talaga. Exorcism na. Exorcism na. As in, sa church pa ako noon, bata pa kami. May dinala ron. Hindi siya nag-church sa amin. Lalaki siya. Pero nung nagsalita na siya, puta. Sabi niya, nag-iba daw talaga yung... Boses babae. Pero alam mo yung galing sa hukay yung boses, ang lalim. Tapos parang iba yung salitang sinasabi niya, something like that. Knowing for example, maliit lang yung lugar. For example, itong unit kong to, clubhouse, tapos binanggit yung address. Wait lang. Clubhouse, tapos yung hindi, malapit pa ng milk tea Clubhouse, tapos mga 500 meters, malayo na ba yun? Hanggang doon sa tindahan ng frozen. Iyan, mga hanggang doon. Tumakbo na kami doon, rinig pa namin yung sigaw. Ano yung lugar? Nasa simbahan? Nasa simbahan. Ano yun? May dome ba yung simbahan para mag-echo yung... Hindi. Wala. Tapos sabi pa sa amin nung mga babae sa church, umalis daw kami kasi bata kami. Hindi pa daw malakas yung namin. Pwedeng sa amin lumipat. Tapos ang weird, kasi may bote siya sa likod. Sino? Yung napoposes. Parang, alam mo yung bote may something na bote na nakaganyan sa spinal cord niya. Tapos parang nakaganyan siya, nakabend siyang pa gano'n. Tapos based sa mga kwento ng mga naka-experience talaga doon, yung, alam mo yung nakita mo sa movie na yung mga lumolobo, na parang lumalabas, ganun daw, meron talaga. Tapos siya ng totont talaga. Ng pare. Tapos yung dinadasalan nila. Nakita mo yung tsura? Tell me your name. Hindi doon kami sa labas ng church. Narinig nyo lang? Rinig lang. Kaya rinig namin yung boses na parang talaga. Ganun. Parang, pero babae. Baboy na kinakatay. Patining. Parang daw espiritu daw yun ng napagsamantalaan na babae. Something like Parang kwento rin nun sa tatay ko before. Tatay ko talaga. So, nanay ko na nagkwento sa akin. Muntik niya siyang masaktan ng tatay ko. Bakit? Nung parang nagli-live-in pa lang sila, ewan ko kung may anak na sila nun. Sa Mariveles kasi, medyo kasi yung lugar na yun. Napunta naman Bataan, di pa Merong kasi sa pinakababa sa bayan. Merong parang, I forgot the name ng town. Parang sa boarding house pala sila nakatira nun. Tapos sa likod ng bahay nila may sagingan, basta parang bukid, gubat na ganun. Pag-uwi daw ng tatay ko, parang pagod na pagod, pulang-pula yung mata.
Tapos, ayun nga, parang gusto niya daw saktan yung nanay ko. Parang, sabi ko, hindi ba nakadrugs siya rin? Hindi ba nagda-drugs pa siya ng mga time na yun? Kasi ang payat na nung Hindi, parang pulang-pula daw yung mata. Tapos, yung iba daw yung iba yung tingin talaga. So parang hindi siya? Parang hindi siya. Oh. So, yung tatay ko, aware na siya na may something. So, sabi ng tatay ko, abot mo sa akin yung Bible. Sabi niya, abot mo sa akin yung Bible. Ganyan. Kasi may consciousness pa rin siya. May consciousness pa siya. Magdasal tayo, something like that. Tapos yun, nung nagtarong sila about doon, yun, sa likod daw na yun, may ginahasa daw na parang before. Kwento lang din. So, baka yun daw ang pilit sumasanib sa kanya. So, yun nga, the word of God is powerful. Bagay. Do you believe? Naniniwala ka ba sa higher being? Oo naman. Oo, naniniwala ako. Ako rin, no? Totoo ba? Malakas ang prayer. Oo naman. Oh. Yeah. Madami ng prayers na answer. Hindi lang positive lahat. Bakit may iniling ka bang masama? Hindi. Ibig sabihin, hindi naman positive yung sagot. Meron kasi mga prayer na kapag hindi positive, may iba. May bibigay. On that, parang recently lang, I also saw that you did a video about this, yung sa grave torture. Ano naman siya, kasi para diverse yung background ng religion. Ano naman to sa Islam. Parang, they have this belief na kapag makasalanan kang tao, when you die, ito torture ka sa grave mo as payment for your sin. So, parang ulit-ulit ka na papatayin, tapos parang may snake that will parang bubuhay ka, mamatay ka sa grave mo. And sa film, ang nangyari, there's this girl na nangyari kasi sa kanya na wala yung parents niya because of someone who thought that he was yung person na gumawa nun sa parents niya, gusto niyang nakawitness siya ng grave torture. So, he wanted to save himself from that. And yung niya, as parang kabayaran sa mga kasalanan niya, nagawa siya ng cleansing. Cleansing, yung ginawa niya doon parang bombing franchises, American, mga franchise ng mga ibang bansa. Para pagbayaran yung niya. Title nito is Grave Torture. Napapanood saan? In an Indonesian horror film sa Netflix. Sa Netflix, Ganda yun. Tapos yung girl, skeptic talaga siya. Parang ang mission niya sa life is to prove na hindi yun totoo. So, what she did, pumasok siya sa grave nung pinakamakasalanan ng taong kilala niya. Tapos nandala siya ng camera. Kasi gusto niyang ipakita, gusto niyang i-record na hindi talaga totoo yung grave torture. Na, ano lang yun, parang it's just something that they use to scare us. Tapos yun, so sa movie, medyo nakakalito lang yung timeline sa movie. Pero when the girl came out, parang walang nahagip na yung camera niya. Pero it turns out, totoo pala talaga. Yun yung pinaka ng parang film. Parang magandang natin. Meron ka rin gano'n na yung i-digest mo yung explanation sa movie. Kasi ang dami rin nagtatanong yan na ano ba talagang nangyari sa movie, hindi doon lang maintindihan. Actually, ang dami nga na-visit daw dyan eh. Pero nare-recommend ko para sabihin lang, hindi naman maganda, nakakantok naman. Pero for me, yung horror niya kasi, it's something existential ba tayo? Pero parang may biglang may tanong na nabuo sa isip ko na paano kung hindi naman talaga mag-work yung pag-video cam dun sa patay? Kasi paano kung nangyayari yun internally? Ano siya kasi? Ano kasi siya? Ikaw. Kailangan bang... Ito kasi, pagkapanood ko kasi sa kanya, yung understanding ko sa movie, illusion na lang yun right after niyang magising. Na pero nagising pa talaga siya. Ako talaga yung theory ko. Patay talaga siya. Namatay siya nung pumasok siya sa grave. So everything that happened was only... Yeah. Pero parang ang dami pa nangyari after Yes. Diba sa huli, yung ending ng movie, may nagtanong sa kanya, who is your God? So ibig sabihin... Meaning,
Pero She's good. Oo. Sa ending kasi, parang, parang nag-repent rin siya. Parang, it was a lesson to her na totoo pala talaga. Yung time ba na, kasi napanood ko siya, pero sobrang wrong timing yung pagnood ko kasi lagi yung pagod. So parang nakakatulog ako. Pero may nakita ako na yung time ba na nag-repent siya, yun yung binuksan ng kapatid niya yung o hindi? 2 beses eh. Oo. Oo, yun nga Kasi yan, ang pagkakaintindi ko kasi dyan, yung magto-torture sa'yo is the thing that you fear the most. Yun yun. So, feeling ko, yung pinakamasamang lalaki na sinamahan niya, ang fear nun is snakes. Mm-hmm. Kasi all throughout, even the monster na lumabas, snake, pumasa kanya snake. Si ate girl kasi, ang kinatatakutan niya is ma-prove na tama. Na totoo yung grave torture. That's why yun yung pinakita sa kanya. Na totoo yung grave That's a torture. good, Oo nga, na magandang theory Yung biglang lumaki yung grave. Para sinerge ko kasi ano yung grave torture. Ano pala siya? Based sa Quran, sa Islam, lalaki or liliit yung grave mo. Para kung mabuti ka, magiging maganda siya, mansion, komportable sa'yo, until your judgment day. So kung masama kang tao, sisikip siya, ma-experience mo yung torture, tapos may judgment day pa din. So, ano talaga siya, meaning, i-judge ka pa rin. Hindi, yung torture is part of the process lang. Parang purgatory. Yeah, Kung meron man kaming may information kami na medyo na-miss, kung may mga Islam na mga friends tayo dyan, comment nyo kung ano yung... We'd also love to learn about it. Gusto namin malaman din kasi kung paano nyo in-interpret. Kaya ako believer ako na, example, if you're someone who hasn't watched Indonesian horror or someone who hasn't watched Thai horror, parang it's also good na you go out of your way and actually watch them. Kasi aside from the horror, yung cultural and yung cultural knowledge that gets passed through these movies, even if hindi naman siya buo, like matututunan mo lang talaga if you go out of your way and research for it. Pero it's a nice way to introduce you to it. Diba like tayo na, Pinoy tayo, natuto tayo na parang, may ganun pala. Kasi diba, iba naman yung version natin. Sa atin kasi parang, agad it's either purgatory, diba? Oo. Tapos, ewan ko, magaling daw kasi talaga yung director na yun. Yung Joko Anwar. Parang sikat siya meron rin siyang, series sa yung Dreams ba yun? Oo. Uy, sobrang creepy nung first episode nun. Napanood ko yung unang episode nun eh. Creepy siya as in. Yung ba yung parang yung anak nila save niya yung anak niya? Oo, ang creepy nga, no? As in, super creepy. Panoorin. Kinalabutan ako. Netflix. As in, yung parents, hinahanap nila yung anak nila kasi yung mom nila parang may dementia. Hinahanap nila yung anak nila. Tapos, doon nakasuspend sa pinakamataas na part ng building nila. So, it's really creepy kasi makikita mo na yung bata. Parang almost na siya malaglag. Almost. Parang napanood mo na yung Indonesian din ba yun? Yung may bata natatalon sa parang POV na makikita mo siya kapag tumingala ka, makikita mo kung ano yung niya. Medyo nakakainis din yun no? Pero marami talagang mga gandang mga horror series na ngayon. Ano pa ba yung mga ano na lang yung horror series na gusto nyo balik-balikan? Balik-balikan. Horror series. Ako parang ayoko na siyang balikan pero gusto kong i-recommend lagi. Ano yung Hunting of Hill House? Ay, oo. Ako never kong napanood yan. Maganda. Naumpisahan ko, Hunting of Hill House. Tapos, may isa pa yun di ba? Na parang, hindi ko alam kung connected ba? Why season 2 ba yan? Hindi siya season. Ibang series siya na horror din. Na maganda daw. American Horror Story? Hindi. Ano siya parang may pangalan dun sa title. Ay, Hunting of Hill House ba yung magkakapamilya sila? Isang pamilya lang. Isang pamilya nga. Bago? Hindi ko sure kasi kung yun yung pinanood ko na parang may dalawang magkapatid na parang basta may isang scene doon na kumatok yung magnanay kumatok sa wala patay na nanay doon Diba? May magkapatid pala na bata na kumatok sa bahay ng parang doktor ba? Para humingi ng tulong. No, iba yon. Ano yun? Fuck, ang ganda niyan. Oo, yun yung napanood ko. Na parang feeling ko, ganun din yung feels. Sige, kwento mo pa nga. Tapos, hindi sila tinulungan nung Tapos parang,
may last will and testament yung yung parang head ng family. Kasi anak sila nun eh. Oo, Anak sa labas sila. Maganda yun. Alam mo yan, movie. Hindi ko pa napanood. Feeling ko kapag narinig mo yung title, alam mo. Kasi sikat to eh, itong series na. Series ba yan? Limited series siya. Parang 8 episodes lang ata. Kasabayan niya yung may pare. Ano yun? Yung may parang church na horror din. Midnight Mass? Oo, parang mga kasabayan Maganda niya. yun, Midnight Mass. Letter U ba yung Letter U, apelido siya? Usher. Oo, yun. yun. Usher yung title The niya. Fall of Usher. The Fall of House of Ay! Usher. Maganda. The Fall of the House of Usher. The Fall of the House of Usher. Maganda yun. Hindi ko natapos. Pero nagustuhan ko na, sinunod ko lang. Ako Tapos, wala. Life happened. Pero ako Laging yung life book happened. talaga ako. Funny to. I mean, funny siya in the sense na Anong title? sila kasi yung nag-recommend sa akin. Hmm. Kayong dalawa yung nag-recommend sa akin. Sabi nila, Novi, nanonood kami ng ganito ngayon. Tapos sabi ko, sige. Tapos sabi ko, sige, panoorin natin. Nanood ako. Ngayon, mas nauna pa ako sa kanilang dalawa. As in, guys, panoorin niyo siya. Ang title niyan? Ang title niya, nasa Disney Plus to, Grotesquerie. Grotesquerie. Very grotesque. Wow, very Grabe, mas 6 na ba? Akat ng pare. Ayun pala yung gusto. Naunahan nyo pa, ako nagsabi sa kanya. Tapos siya nagsabi sa akin. 3 episodes pa lang ako. 30 minutes lang siya per episode. I'm not sure Ito how many ba? episodes. 30 minutes? 30 minutes lang. 30 lang. Parang tagal. Kasi siya, Puro kung mahilig detailed, kayo no? sa Oo. American Horror Story, si Ryan Murphy rin yung gumawa nitong Grotesquerie. Siya, parang crime thriller na may pagka religious horror. Ang dito is, you'll want to watch the next episode talaga. Kasi, paunti-unti yung pag-unfold. Gago mang bitin yung Oo. episode. Tapos, hindi mo alam kung sino yung totoong character, kung nag-i-exist ba talaga yung character Siguro na yun to. din yung reason kaya hindi ko tinuloy. Kasi parang gusto ko isang bagsakan na. Pero parang feeling ko, pag inisang bagsakan ko, alam ko na kagad yung ending dahil sa inyo. Kasi sabihin nyo muna sa akin. Kasi kahit ako, napanood ko na yung anime, hindi pa talaga ako sure. Ilang episodes ba? Nasabi ko po sa iyo yung Fury ko. Nag-make sense ba? Oo, kasi Na merong hindi character doon, sabi ni Jess, baka mind niya lang, baka hindi talaga siya nag-exist. Tapos Sabi ko, baliktad, diba, baliktad. Baka yung sabi ko kasi baka yung nakakomatos is yung detective. Oo. Hindi talaga yung asawa niya. Ay, hindi mo na mag-get yan. Tapos yung Hindi asawa ko niya nabanggit yung... yan. Tapos sabi ko nga yung asawa niya yung killer. Kaya sabi ko parang familiar sa kanya. Gets mo ba? Oo. Diba parang... Kasi parang yung dito, yung detective, she feels like the Familiar naman. was taunting him, the killer. So yun. Ganda yan, panoorin niyo yun. Yun, maganda yun if you're building your Halloween watch list. You can start with Grotesquerie. pero yan syempre from, yan si Jess. I always get comments Ako nagsabi siya recommending na from. na Sinabi manood ko ng sa'yo From. From, no? Sinabi niya sa akin yung Ako nagsabi lahat, tas ako hindi pa nakakatapos. Sinabi niya sa akin yung From, grabe yung From. Oo. Ewan ko, hindi horror ba siya? Hindi Horror ko pa rin siya. mapanood. Mystery. Horror pa rin siya. Oo, horror mystery. Kung Kasi nagustuhan mo yung Lost, may pagkaganon siya eh. hindi na ako masyadong natatakot sa mga entities. Curious na lang ako kung ano talaga yung nangyayari. Sa ibang entities. Huli mo kasi kung hindi. Sa ibang entities na lang. Natatakot yung mga entities. Pero maganda yung From. Panoorin niyo yung From. Teka, ano nga ba kwento ng From? Ha? Ano ba kwento ng From sa mind? Para may idea sila. Yung From kasi, may isang pamilya, From Queen. may isang pamilya, nagta-travel sila. Sa RV yung gamit nila. RV, di ba? Yun talaga yung start ng kwento. May isang family na umiikot sila. Tapos, Ikot-ikot lang ganun. ikot-ikot sila. Tapos, may isang silang lugar na napuntahan. Nag-start yun sa, may nakaharang na puno. Oo, doon. Nung tinanggal nila yung puno, pag andar ng RV nila ulit, Gago nila tinanggal yung puno. inurong ba? Hindi. Hindi. Hindi ba? Hindi. Ano ako Ano nga tawag doon? Yung akala mo nangyari pero hindi pala talaga. Mandela. Oo, Mandela. Basta yun, paglagpas nila doon, nagtaka sila kasi parang yung nadadaanan nila is nadaanan nila before. Tapos paikot-ikot na lang sila. Tapos, na-stuck sila doon sa lugar na yun. Tapos, nalaman nila na yung mga tao na nakatira doon sa lugar na yun is, alam nila na
na sila doon sa lugar nila. So yun, ang gulo ko magkwento. Magkwento. Pero yun, hindi, ikaw para sa'yo, ano ba? Para alam nila. Yung from kasi, pa-i-clean na lang natin. So, merong isang town. Na lang. So, let's just say it's a town. It's a cursed town. Na may mga natatrap doon. For example, kahit nasa Bataan ka, nasa Iloilo ka, nag-drive ka, may encounter kang isang road na may nakaharang na puno. And then, ang gagawin mo, syempre, hindi ka makakadiretso. So, iikot ka. So, pag ikot mo, may madaanan kang town. Tapos, ikot ka ulit. Babalik ka sa town na yon. So, parang the tree itself is like a checkpoint. Na parang pag nakita mo yon, matatrap ka na agad sa town na yon. So, itong town na to, kaya siya cursed kasi bawal lumabas yung mga tao sa gabi. Bakit bawal lumabas? May curfew. Kasi may mga monster na lumalabas sa gabi. Na mukha silang tao. Okay. Pero nagka-transform sila into monster. So, before, it's a matter of survival. It's a matter of taguan. Kasi wala pa sila nung parang agimat or totem talisman na sinasabit sa pinto, sa bintana, somewhere. Kasi pag meron ka nung talisman na yon, hindi makakapasok yung mga monster na yon until you let them in. So yun yung parang pangtalo ng mga monster sa'yo. Magaling sila mang-tempt. Na parang papasukin mo na kami, bla 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 bla. Pag pinapasok mo na sila, patay ka na. Break na yung power ng talisman, makakapasok sila lahat doon. So doon lang sila pwedeng matay. Or ikaw makulit ka, maiwan ka sa labas, patayin ka talaga. So, ayun, doon lang tumatakbo yung kwento. Ang isa pang, kaya siya naging interesting kasi nga, hindi nila alam kung bakit sila napunta doon. Paano sila makakaalis. So lahat sila, they are finding ways to get out. And dito nga sa season 3, may nakaalis. May nakaalis na character. Actually, end ng season 2. End ng season 2. Season 3, yun na. Yun. Maganda siya. Gusto kong panoorin. Tsaka dati, Ganda siya. naiinis yung mga nanonood nun. Sabi ng friend ko, nanonood siya nun before. Buti nga ngayon, regular na. Dati, hindi certain kung kailan yung next na episode. Kasi walang budget pa. Tapos ngayon, dahil nga madami nanonood, naging regular na, oo. Kasi maganda. Parang siyang Walking Dead na parang yung character ng Walking Dead, parang yung mga character sa teacup ngayon ni James Wan na bago. Parang character nung Teka, kailan pala tong teacup na to? October 10 daw. Saan ba? Lalabas ba yun dito? Movie ba yun? Series. Pero tungkol saan ba yung teacup? Yung teacup, bawal pala sabihin. Ano yun? Yung teacup, kung napanood yung Dome, no, parang ganon. James Wan to, series. James Wan. Nag-series na siya, no? Pwede ko naman kasi may mga format talaga na ano eh. Kakatawa yan. Fallback tayo. Series tayo. Series muna tayo. Di bumenta yung CDs eh. Siya ba yun? Tarot lang, benta pa rin pero yun. magkakaroon siyang bago na Insidious. Outsider no. The Blooder na. Hindi ko alam, basta magkakaroon ulit ata siya ng Insidious. Ay, Conjuring pala yung magkakaroon ng bago. Anong hindi ano na yun? natapos, Parang hindi ako masyadong natuwa sa yung sa Conjuring na huli. Ako kasi, may nostalgia vibes ako sa Conjuring. Kasi, yan yung peak ng kasagsagan ng high school ko talaga, yung Conjuring. Makatawa ka dyan, iba naman. Nung high school ako, ano ka na? Nagtatabaw ka na. Jaga. Hindi, Kalis pa ako nun, repeater ako eh. Hindi, parang Conjuring would be a movie that you watch with your friends. Parang R13, R16 yan eh. True. Tapos, tinitingnan pa talaga yung birthdays namin kung yung month pasok na sa 16. Tapos yun kasi, that time, papakit pa ako noon sa jowa ko ngayon. So kapag horror, so as in tip to ha, kapag may trip kayo, kunyari may trip kayo. Ayayin nyo sa horror talaga. Ayayin nyo sa horror kasi di ba hindi awkward na, hindi siya awkward na parang may skinship. Skinship! Ang ganda ng skinship. Pero yun, that's my trip. Hindi alam mga tito yun eh. Yung skinship, yung magdadampi yung kamay nyo sa isa't isa. Yung Sa parang atin dati, walang dikitan. magkalapit kayo. Walang Ganon. So every Mali sa time 5 a new Conjuring film
comes out, we watch it for the vibes. Na parang, it's like high school. Ano yung last na Conjuring? I-address din natin to kasi a lot of Filipinos talaga. I don't know what's the taste of the common Filipinos in terms of watching horror movies. Kasi nagiging ano siya, I don't know kung masyado bang elitist pag sinasabing gusto slow burn, gusto ano, pero masyadong ginagawa na rin siyang pang-light na parang may nabasa ko before, kaya mo siguro hindi nagustuhan yan kasi ang gusto mo mga Conjuring Insidious. Yung mga nagko-comment, for example, Long Legs, sabihin, kaya mo siguro hindi nagustuhan yung Long Legs kasi gusto mo Insidious, Conjuring. Na parang pertaining na sanay ka lang sa jump scares or what. Pero ano ba talaga ang good horror for you guys? Iba-iba talaga yan. Oo. Depende sa viewer. Though, siguro general observation, wala naman tong basis. Ano lang talaga, observation ko lang. Feel ko kasi, when a Filipino, hindi pangit naman mag-generalize, pero feeling ko kasi, when we go into a cinema, we have an expectation na sisigaw tayo, di ba, horror? Ano pa yung ina-expect mo pag mag-horror ka? Na, kung hindi ka hindi ka mahilig sa film talaga. Yeah. Parang you go, you want to be entertained. So, iisipin mo if you buy a ticket for a horror movie, you'll scream, masashock ka, which is good, which is something, yung kumbaga paglabas mo pagod ka. Yeah. Yung parang masasabi mo na, shocks worth it yung 400 ko Parang based sa sinabi mo, siguro kaya gumagawa lalo ng ganong klase ng horror yung mga cinemas. Kasi yun yung gustong panoorin sa sinehan ng mga tao, yung jump scare. Though I also think na the release or the rise of parang mga slow burn movies, slow burn horror, yun nga, yung Long Legs, ano pa yung isa, mga When Evil Lurks. Or I think pero yung When Evil Lurks, hindi siya slow burn para sa akin. Depende rin sa age. Siguro sa edad. Kasi before, bet ko rin yung mga jump scares din talaga. Na parang, ang saya kasi panoorin na magbarkado talaga yung jump scares. Hindi, parang feeling ko na rin sa taste mo. For example, kasi kapag puro jump scare nung una, gusto natin. Siguro parang nauta din tayo. So, naghahanap tayo ng ibang klase ng takot naman. Tawag doon, elevated horror ba? Hindi naman. Siguro parang preference pa rin. Aside from preference, parang feeling ko, kasi, di ba, like, mga slow burn horror or yung mga tension-filled horror, nakakatakot siya, but in a way na you can't articulate. Yung parang hindi mo verbalize kung paano ka natakot. But it's not saying na hindi siya nakakatakot. It's just that iba siyang layer ng takot. And I think it's also important na may mga ganun na lumabas para may diversity. Kasi jump scare horrors will always exist. Hindi naman dahil uso yung mga slow burn ma-face out yung mga jump scare horrors. May specific audience din talaga yung ganun. Ano kaya yung mga horror na ano yun? Yung term isa? Slow burn. Slow burn pero may jump scare. Pero hindi siya slow burn Elevated nga. Elevated horror. Yung pagka parang something na may sense pero ang ganda rin ng jump scares. Maganda yung jump scares, maganda yung build up. Actually, meron akong alam na isang upcoming horror film. Smile ako. Parang gusto. Sayang. Papanoorin ko pala kasi yun sa 40. Hindi. Actually, pwede naman natin pag-usapan. Pero walang spoiler, walang kahit ano. Maganda siya. Maganda. Yung Smile 2. Napanood namin ni Jezreel. Kung nagustuhan nyo yung Smile 1, mas magugustuhan nyo. Pwede ba siyang standalone? Hindi. Pwede naman. Kung hindi mo napanood yung Smile 1, maintindihan mo pa rin. Diba? Pero, kinuwento niya kasi sa akin Pero hindi Hindi mo pa rin napanood. So, wala ka talagang idea sa umpisa. Ang meron ka lang is yung kinuwento ko. Pero, feeling ko naman, as a standalone, maintindihan mo pa rin yung kwento. Pero, mas ma-appreciate mo siya kung napanood mo yung Smile 1. Ang ganda ng sound po. So, yung gagawin nyo, nood mo na kayo ng Smile 1. Lalo na't nasa Netflix yun ngayon. Smile 1. Ang galing ni Naomi Scott. Kumanta siya yun si Naomi? Speechless. Kumanta siya ng Speechless. Si Princess Jasmine. Saka si Power Ranger Pink. Siya yun, di ba? Pero ang galing. Ang weird ng filmography niya. Sobrang iba. Pero at least lahat kumakanta siya. Tama ba? Kumanta ba siya sa Power Ranger? Power Ranger Pink. Pero maganda siya. I think maganda siya. Sabi nga nila, parang, kung napanood kasi ko nag-guess ba? pala ako.
Go na! Pwede ba Go na. Manonood Ikaw, ka may ba? plus one ka? Yung kapatid ko, mag-meet Kapatid niyo. mo. Manonood ka ba? Hindi kasi, nilakad ako. Magkita kami yung doc. Bebe Ilan tayo. plus one? Monday eh. Hindi, isa lang ata ang plus 1 ko. Isip ko Monday. Monday yun. Gusto. Kasi maganda siya. Parang it's a movie na gusto kong panoorin. Tsaka Ulit. para sa akin, magugustuhan siya nung dalawang magkaibang audience na pinag-usapan Yes. natin ngayon. Kasi may ano siya may laman yung horror niya. Hindi siya yung, di ba kasi, ang iniisip ng iba, pag jump scare, parang nakukulangan sila dun sa feel Story. of horror talaga. Para sa kanila. Pero ito meron eh. Yes. The sound is sounding. I swear, you love the sound. Sabi nga nila, parang if I already watched it, mapapasok daw sa top horror ko. Yeah. Alam nila yung taste ko. Wow, Ako nasa top na siya ng best horror films of the year. Pero ano ba sa'yo? Actually, hindi ko na-expect. Hindi ko pinanood trailer niyan. Excited na Ako Kasi nung nga parang napanood na-cornyan ko, ako yung sa Smile 1 na una, kaya hindi ko pinapanood. maganda yung Smile 1 Hindi ko ha. pa pinapanood. Naganda ka sa unang Oo. Smile. Gusto ko yung one. Kasi yung opening pa lang nun, grabe ang intense na yun. Oo. Tapos ang ganda nung yung opening, yung Sa title asylum. card. Sa asylum. Ay, yung title card ng Smile 2. Oo. Yung Smile 1 na title card, Di ganun, ba? mas maganda Mas nga. maganda Pero same atake. Same attack. Ganun na ganun. Yung parang may Smile 2 5 minutes pa lang. Oo, As in talaga. intense. I should ganda. watch. Manonood ako sa 14. I'll let you Maganda know siya. my thoughts. Pero, So, pag napanood nyo to, meaning napanood na namin. Ayun guys ha, if Hindi you ko want, napanood mo na. Hindi, may napanood niya na pala. Pag napanood nyo tong vlog na to, napanood ko na. podcast. Panoorin nyo na lang yung video ko about it. Oh. Oo, yun doon. Ayan. Dala, Ipa-flash ko yung yung... I-flash nyo yung, ipa-flash namin yung ano ko. yung mga profiles namin. Flash ko yung ano ko. Sulat kayo. And yung under my elephant. You see that? Ooh, there's an elephant. Pero ano yung mga top Horror? best horror film sa'yo so far ngayon? So far, gusto ko talaga yung The Substance. I love it. So, Sige, isa-isa muna. Teka pag iniisip ko, ano ang nagpa-horror sa The Substance aside from yung gore element nung Body horror talaga siya. Di ba? Ano talaga body- yung subgenre body talaga yun ng horror. Siguro yung... Hindi, horror naman yung gore Hindi, Diba? yun nga. Oo. Pero siguro yung horrifying, ang horror sa The Substance ay yung hindi mo ikaw parang you have ayoko kasing sabihin kasi masa-spoil sila. Parang siguro in general, parang hindi mo na hindi mo ma-decipher kung ano yung version na ikaw at ano yung version na Iba. parang idealized version of you. Mhm. And it's horrifying because I feel like in reality that can really happen. Especially if you work in media. Or you have a different persona or kahit Public. hindi ka nag-work sa media. Kunyari, iba ka sa totoong buhay pero iba yung pinoproject mo sa social media. Or Yeah, makes sense. or also sa ageism. If babae ka kasi talaga, I don't know, siguro as personal siya for me kasi sa lalaki, 'di ba? Parang if sa lalaki daw pag tumatanda yung lalaki, mas tumataas yung value nila. I can't wait to grow. So, nagiging yun yung yung notion sa lalaki. Pero pag babae, pag tumatanda ka, may notion na your value decreases. And I think The Substance is a great pushback on that narrative. I love ko siya. So far, best horror for me is The Substance. This Ikaw. year, This year. Ikaw ko muna wala. This year ba yung When Evil Lurks? Last year. Last year ba yun? Last year. Oh my God. So, anong magiging best ko so far? Maganda rin yung When Evil Lurks. Bad Siguro, horror. wala. Magiging Smile 2 yung sa akin. Smile ko din ako. Yung last mo, di ba, Exuma? Hindi na eh. Hindi Mas na. nagandahan ako Ako sa sa Smile Smile 2. Sa akin, Smile 2 din sa'yo. Sa akin, Smile 2 kasi Hanap ko parang yung na-check yung letterbox mga ko eh. box. Check ko ba yung letterbox ko? Na-check yung mga boxes nung ko na gusto kong entertaining, gusto kong may takot factor talaga. Tapos, may jump scare siya. Na ako Bakit? ako tawag doon, nagulat ako kasi hindi inaasahan ko na parang may jump scare lang. Jump scare lang talaga siya asa. Pero hindi eh.
meron siyang talagang element of Terrifying. horror na feeling. parang, Na parang paano kung nangyari to? Shocks. Uy, manood tayo ulit. Para siyang ano, Manood tayo ulit. ano siya parang you're being fooled by the devil. Manood tayo ulit. Sa So ngayon, 14. mas sinister siya, mas devil siya. Hmm. Na parang, May physical manifestation siya. Teka lang, naalala mo ba yung kwento? Oo. Paano napapasa yung... Naalala mo paano napapasa? Yung sumpa? Paano yung pagkakaalala mo? Di ba yung una, yung nag-smile sa kanya yung victim, yung patient niya, tapos parang nirelieve mo na siya to investigate. Tapos naalala niya na, ano nga yung one? Explain mo yung one, yung first. Yung nagganon. Oo, yun, yung nag-analyze. Ayun. Napapasa siya, di ba, kapag nasa yung sumpa. Tapos, hindi mo na makaya yung sumpa, maghahanap ka ng tao na, di ba, ikaw, ako, nasa akin yung sumpa. Tapos, parang kinonsume na ako nung devil. Tapos, lalapit ako sa'yo. Tapos, nasa isang kwarto tayo. Self-harm ako until death. Parang ganon. Tapos, nakita mo, di ba? Since ikaw yung witness ko, sa'yo lilipat yung sumpa. Ay, okay, oo. Parang ganon. So, ganon pa rin yung mangyayari. So, parang ikaw nakasmile ka sa gitna na habang nagkukwento ako. ganun yung mangyayari sa 2. Ganon yung mangyayari Pero sa it's 2. a fuck. Sobrang, basta, may gagawin sila na iba. Yun. So, kung wala pa kayong plano panoorin yung Smile 2. Ako Smile 2 talaga. So far this year. Smile 2. Smile 2. Ano siya eh? Paano ba to? Hindi ko naman sinabing mababaw kasi Kasi hindi. may lesson din eh. Straightforward siya, pero May something eh. may impact. Hindi. Hindi Kasi siya ang ganda mababaw kasi- kasi complex yung kwento Ang din. ganda kasi ng character ngayon. Pasok na pasok yung main character ngayon sa kung ano man yung characteristic ng entity. Tama. Di ba artista siya, singer siya. Marami You need siyang, to smile. oo. You need to be perfect at all times. Tapos, basta yun, nasa trailer ba? Baka ma-spoil ko siya. Nasa trailer. Na artista siya. Ay, parang yeah. pop star Concert. siya. Concert. Tapos sa concert na yun, andun yung serial killer. Nahulihin siya ng mga Trap na yun, ang dami nabuisit daw doon. Ako, ang ganda ng first. Kung hindi sila umalis sa concert, better siya for me. Or kaya kung may twist na parang, Ay, shit. Ikat okay lang. bakit? O kaya yung twist na parang yung anak niya yung killer or something, na magkasabot pala talaga sila ng asawa niya. Ganun eh. For me, nasayangan ako sa acting Potential. ni pangalan niya? Yung guy, Pogi. Yung sa 30 Days of Night yun, di ba? Basta yun. Josh Hutcherson. Pero yun, maganda yung trap. Kaso nagsimulang bumaba nung umalis na sa concert, tapos umepal na yung anak ni Shyamalan. Shyamalan ba? Shyamalan. Napag-Shyamalan. Oo. Diyos ko, na biglang alam niya yung password ng killer. Nakapag-live pa siya sa cellphone noon. Di ba parang, Oo. ano to? Parang Hindi na nag-account nag-make mo doon. sense. Parang gusto niya lang mapakitang hero yung anak niya. Na kaya niyang bumida. Ayun. Grabe, nakaka 1 hour na tayo. 1 hour na tayo, mga viewers sa amin dyan. If you want more of us, request lang kayo kay Ian. Oo. Tingnan niyo, Malay pag di nyo. nyo nilike to Malay nyo, no? Dito na tayo lagi. Pag di nyo finavorite to, mga puto. Thank you. Ayun, yun lang guys. Please subscribe. Kung may mga horror movie recommendations kayo for us, please drop them. Yung mga tingin We'd nyong love to hindi watch pa namin napapanood. Oo. Yes. And also yun nga, parang ako Kasi siguro idea. yung main takeaway natin dito, parang ang horror iba-iba siya ng diba, ng dating sa audience. Iba-iba siya ng pinanggagalingan. True. And siguro as a viewer, iano mo lang na at the end of the day, ikaw rin naman mamimili kung ano yung papanoorin mo. Tama. So, yun, it's nice to have references, to listen to videos about the movies you're gonna watch. But at the end of the day, ikaw yung mamimili. Pero maganda rin na mag-explore ka din ng iba. Ng ibang Or genre. kunyari, I guess what we're saying is, if you're someone who's into jump scare horror, parang give slow burn or elevated horror a try.
Or if vice versa, if mahilig ka sa slow burn horror, Try mo rin. mo naman jump scare horrors. 'Di ba? Parang the world is your oyster when it comes Tsaka to try nyo, subukan nyo din, make an effort din. Kasi kapag, minsan kasi ang pumipigil sa kanila, sayang oras ko. Oo. Tapos, may ganun ako dati. Pero nung I kept an open mind to try different genres, okay naman, na-enjoy ko naman. Parang, kailangan mo You'll lang never enjoy know talaga. unless you try. Oo. Saka importante kasi pag nanonood ka ng movies, is your personal mood. True. Yung mood mo talaga. Kasi, I- like, paano ba? Importante kasi yun for me Minsan kahit gano'n nakakatakot, pero kung wala ka talaga sa mood, wala, makaka-apekto siya. So, prepare yourself na lang. For example, alam mo na pala sa reviews na slow burn, tapos manonood ka, antok ka. Talaga hindi mo may enjoy. Kumbaga, i-prepare mo rin yung sarili mo. Okay, jump scare, tapos hyper ka. And also, Nagkape ka. feeling ko, kami kasi, as horror, siguro, we make kasi videos out of horror movies and other movies. So, parang, if you're someone na hindi naman sa ganitong line of work, parang, enjoy it, di ba? Kami kasi may notes Nag-notes habang nanonood. Ay, hindi naman. Parang, like, Sa nota. Nota mo. Ganun. Parang, namnamin mo siya. And, parang don't be swayed easily by public opinion. Hindi dahil sinabi ng iba na pangit yan or parang automatically yun yung magiging effect sa'yo. Huwag kayong ganun Hindi mo talaga malalaman unless Bandwagon panoorin. Maraming ganun Hindi pa naman napapanood pero pangit daw pala yung huwag ko nang panood. Oo, yan. Parang, pwede kasing sa amin, maganda sa amin. Sa inyo pangit. Hindi. Oo. Pwedeng maganda sa inyo. Oh, and it's also, para sa akin, it's impossible for us to recommend movies and everyone, lahat ng tao mag-agree na maganda. Parang that's not realistic. May kanya-kanya naman tayong preference nga, di ba? So yun, thank you so much for having us, Ian. Thank you. Ayun. We're very happy to Nakasama ko na nga sila actually before. share this time with you guys, listeners of the Red Door Podcast. Ayun. Cute na listeners dyan. Follow me on IG. Same. Ipa-flash ko na lang dyan sa baba yung Mga mga. cute lang Yung mga abs dyan. Wow. Sorry. May request pa Salamat po for having us. And Bye, guys. hopefully we'll have another episode soon. Yun lang. Soon, 2025. Next year Thank you. ulit. November ulit. Yun lang guys. Bye!